Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Sindelian, Jojo TV, Rene Gahusta, at Erwin Gatdula. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3381. Bahagyang tumanggo si Elliot John. Huwag kang mag-alala, Ama. Inayos ko na ang lahat. Tama, mapagkakatiwalaan ba natin ang mga assassin na ipinadala natin? Tanong ni Gavin John. Hindi mahalaga, inayos ko na rin ang pagtakas niya. Aalis siya sa hangganan na may $150 milyong kapag tapos na siya. Magiging mayaman siya sa ibang lugar. Sa napakaraming tubo na naghihintay para sa kanya, walang paraan na ibenta niya tayo. Sabi ni Elliot na may confident na tingin. Tumanggo si Gavin bago umalis sa lugar pero lumingon muna siya na kinusot ang mga mata bago niya iyon ginawa. Itinuro ko sa iyo ito sa buong oras, Elliot. Ang mga patay lang ang mapagkakatiwalaan natin. Natigilan si Elliot bago nagpakita ng mahinang ngiti. Sinabi ko na sa iyo, Ama. Inayos ko na. Malapit nang mamatay ang mayaman na iyon sa isang aksidente. Habang pinaplano ng mag-ama ang kanilang pagkilos, dumating si Caden Ballmer sa kabilang panig. Matapos niyang kunin ang bihag at sabihin sa kanya na kunin ang lahat ng impormasyon mula sa doktor, tinawagan ni Harvey York si Ansel Torres. Si Harvey ay hindi naglihim sa kanyang sitwasyon. Naging tapat siya sa mga kasama. Kasabay nito, hiniling niya sa pulisya na huwag nang humarang sa mga susunod na araw. Kailangan niya ng oras para makapagsalita ang doktor, at hiniling din sa kanya na lumahok sa mga qualifier ng Lungmen Summit. Huminga ng malalim si Ansel pagkarinig nito. Pagkatapos ng lahat, dahil ang bawat piraso ng ebidensya ay nakaturo kay Harvey, malamang na nahuli niya siya sa isang tibok ng puso kung hindi dahil sa tawag sa telepono na ito. Kinabukasan, madaling araw, inilagay ni Harvey ang lahat sa likod ng kanyang ulo sa ngayon at pumara ng taxi papunta sa Floatwell Gymnasium. Nabangga ni Harvey si Fisher Bennett sa pasukan. Nahuli ka ng dating ngayon, Harvey. Si Fisher ay medyo pala kaibigan kay Harvey sa puntong ito. Isang matamis na ngiti ang ipinakita niya habang nagsasalita. Gawin mo ang iyong makakaya ngayon. Inaasahan ko ang iyong mga resulta. Mabuti pa pumasok ka muna. Natural, tumangala siya kay Harvey, na may malawak na kaalaman sa martial arts. Masyado kang mabait, Deputy Branch Leader Bennett. Talagang susubukan ko ang aking makakaya ngayong nandito na ako. Mabuti, napabuntong hininga si Fisher. Ang Lungmen Summit ay isang malaking kaganapan. Ang Floatwell ay kung saan nanggaling ang mga Lungmen. Mapapahiya kami kapag hindi ka nakapasok sa top 3. Nakasalalay sa iyo ngayon ang aming reputasyon, Harvey. Patayin ang iyong mga katunggali. Nilaktawan ni Harvey ang paksa, sinabing ibibigay niya ang lahat bago pumasok sa bulwagan. Nandito rin si Cory John at ang kanyang mga kaibigan. Nakakatakot ang ekspresyon ni Cory habang pinagmamasdan sina Harvey at Fisher na masayang nag-uusap. Sa kanyang mga mata, si Fisher ay palaging isang seryosong tao. Pambihirang tanawin para sa kanya na ganoon kataas ang tingin nito sa isang binatang tulad ni Harvey. Habang si Cory at ang iba pa ay gumawa ng isang kakilakilabot na pagganap, nagsimula na ang kompetisyon. Mas madali ang kwalipikasyon sa antas ng lungsod. Ang organizer ay kukuha ng 100 kalahok na lalaban sa isa-isang laban. Ang mga alagad ng Lungmen ang magiging kalaban nila. Papasa ang mga kalahok kung matatalo nila ang 3 alagad ng Lungmen. Siyempre, ere-record ng examiner ang score sa laban. Kung higit sa 10 kalahok ang matagumpay na nakapasa sa pagsusulit, sila ay pipiliin batay sa pagkakasunod-sunod ng kanilang mga marka. Ang auditorium ay ganap na nalinis. Ang security camera ay ginagamit upang magbalangkas ang perimeter na humigit kumulang 100 talampakang kwadrado para sa bawat kalahok na nakikipaglaban. Napakaraming hindi matalas na sandata na nakalagay sa paligid ng ring. Mula sa mga sibat hanggang sa mga punyal, lahat ng posibleng sandata ay makikita doon. Mahinahong naglakad si Harvey York papunta sa 39th ring.
Pinandilatan niya ang surveillance camera sa itaas niya bago nakita si Corey na nasa 41 ring. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang kamay sa ready button sa tabi niya. Ito ang totoong laban, Harvey. Ito ay ganap na naiiba kumpara sa pagsusulit sa teorya. Hinawi ni Corey ang kanyang buhok na nakapusod at pinaningkitan si Harvey. Wala kang matibay na pundasyon sa martial arts. Mas mabuting huwag mong ipilit ang sarili mo kung kumagat ka ng higit pa sa iyong panguguya. Kung tutuusin, ang mga disipulo ng Lungmen ay hindi madaling kalaban. Hindi ka man lang makaiyak tungkol dito kung nagawa nilang patayin ka. Lahat ay pumirma rin ng sertipiko ng kamatayan. Pagkatapos tanggihan at hindi igalang sa harap ng lahat. Napuno ng galit si Corey habang nakatingin kay Harvey. Naniniwala talaga siya na si Harvey ay nakakuha lang ng unang pwesto noong theory exam dahil sineksik niya ang lahat sa utak niya. Naisip din niya na hindi magkakaroon ng pagkakataon si Harvey laban sa isang panlabas na disipulo tulad niya sa isang Lungmen sa isang tunay na laban. Pakiramdam niya ay mas magaling siya kay Harvey. Kalmadong ngumiti si Harvey. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. 300 mga disipulo ng Lungmen ang pumasok sa bulwagan bago kumuha ng kanya-kanyang ring para sakupin nila. Sa kasunduan ng mga kalahok, ang magkabilang panig ay makakalaban sa ring. Ang pag-amin ng pagkatalo o pagka-knockout sa ring ay binibilang na isang pagkatalo. Nanatiling tuwid ang mukha ni Harvey. Hindi rin siya mapakali na pumili ng kanyang mga kalaban. Nang ang lahat ng mga disipulo ng Lungmen ay tumayo sa kanilang mga itinalagang lugar, sinenyasan ni Harvey ang mga tao sa labas na maaari na silang pumasok. Ang una sa ring ay isang mag-ara na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kinuha niya ang isang kahoy na stick mula sa rack ng mga sandata bago tumingin kay Harvey ng masama. Hindi ko alam kung saan ka galing, anak. Ngunit, hindi ka mukhang isang taong marunong lumaban sa paghusga sa iyong manipis na mga paa. Sinasabi ng mga tao na walang mata ang mga sandata. Mas mabuting iwanan mo na ang ring sa ngayon. Malamang na mapatay kita nang hindi sinasadya kung hindi mo gagawin. Nagtawanan ang mga disipulo ng Lungmen matapos marinig ang mga salitang iyon. Tahimik din na natatawa si Corey sa ginawang panlalait kay Harvey. Sinubukan ng matipunong lalaki na habulin si Corey. Alam na alam niya ang gagawin ng tumingin sa kanya si Corey. Sa katunayan, walang pakialam si Harvey na iniinsulto siya. Labanan mo lang ako. Anong meron sa lahat ng usapan na ito? Tumawa ng malakas ang matipunong lalaki bago umabanti. Siya ay mas mabilis kaysa sa karamihan ng mga tao sa kabila ng kanyang laki. Galit na galit niyang ibinaba ang kanyang sandata nang makarating siya sa harap ni Harvey. Matapos makita ang matipunong lalaki na inaatake siya ng masamang tingin, na parabang sinusubukan niyang patayin ang kanyang kalaban. Hindi rin nagpapighil si Harvey York. Umabanti siya ng isang hakbang bago itinaas ang palad niya. Sampal, matinding kirot ang naramdaman ng matipunong lalaki nang agad itong nawalan ng malay. Pinalipad siya bago siya bumagsak sa lupa sa labas mismo ng ring. Mga hiyaw ng sakit ang naririnig habang nanginginig ang buong katawan niya. Harvey crossed his arms in a nonchalant manner. Perfect score. Walang choice ang examiner kundi bigyan ng perfect score si Harvey. Pagkatapos ng lahat, nagawa ni Harvey na talunin ang isang Lungmen na disipulo sa isang sampal lang. Natural lang iyon. Nagdilim ang mukha ni Corey John sa isang iglap. Hindi niya inaasahan na napakagaling ni Harvey. Hindi na pinansin ni Harvey si Corey at sinenyasan ang mga tao sa labas ng ring. Sunod-sunod na dumating ang dalawang kalaban. Pero hindi sila tugma kay Harvey. Madaling natalo ni Harvey ang sumunod niyang dalawang kalaban. Binigyan na naman siya ng perfect na marka. Matatapos ang kompetisyon pagkalipas ng isang oras. 10 lamang ang napili para makilahok sa provincial qualifications. Si Harvey ay minsang nasa tuktok ng leaderboard. Medyo kahanga-hanga rin si Corey, ngunit natalo siya sa kanyang kalaban sa isang galaw. Nakatakas siya, ngunit siya ang nasa huling lugar. Kakaibang napatingin ang lahat kay Harvey nang makita siyang muli. Pagkatapos ng lahat, nagawa niyang makapasa sa theory test at sa aktwal na battle exam. Anong talented na tao?
Baka siya na ang dark horse this year. Agad namang tumakbo si Fisher Bennett at ang iba pa para batiin si Harvey. Napabilib mo ako, Harvey. Napakahusay na binata. Congratulations sa pagkuha muli ng unang pwesto. Ang mga tester ay nagpakita ng paghanga kay Harvey. Napanood nila ang laban ni Harvey. Nanalo siya lahat sa isang galaw lang. Hindi man lang maipagtanggol ng kanyang kalaban ang kanilang sarili. Kahit na ang isang sampal ay hindi itinuturing na kaaya-aya, ang isang tagumpay ay itinuturing pa rin na isang tagumpay. Swerte lang ako, hindi ganoon kalakas ang mga kalaban ko, mahinhin na sagot ni Harvey. Sak, kaya alam mo, pagkatapos ng lahat ng nangyari. Kung ganoon nga, bakit ka pa nagpapanggap? Pinandilata ni Corey si Harvey habang pinapalibutan nito ng kanyang mga kasama. Marahil ay masigawan mo ang iyong mga magulang kung ipinaglaban mo ang isang mas malakas. Kumunot ang noo ni Harvey bago tumalikod, mas mabuti yun kaysa sa pang-aasar sa iyong paraan sa tagumpay. Anong ibig mong sabihin? Si Corey ay nagpakita ng isang kakilakilabot na ekspresyon nang marinig niya ang mga salita ni Harvey. Nagawa niyang manalo sa kanyang dalawang laban sa kanyang kagandahan, ngunit pakiramdam niya na ang kanyang pagpili ng armas ay isang kadahilanan sa pagkuha sa kanya sa ngayon. Delusional lang yang mga yan. Sinasamantala lang niya ang katotohanan iyon. Kinagat ni Corey ang kanyang mga ngipin at malamig na napabulalas. Sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ka dahil lamang sa nanalo ka ng ilang laban? Iyon ba ang iniisip mo? Ang tunay na malakas na tao ay hindi ipinanganak sa ring. Nabuo sila mula sa aktwal na pakikipaglaban. At saka, hindi mo ba naiintindihan kung bakit nagawa mong manalo sa lahat ng tatlong magkasunod na laban sa isang galaw lang? Gusto mo talagang sabihin ko sa harap ng lahat. Sinusubukan kong ilabas ka dito. Ang isa sa mga kaibigan ni Corey John ay hindi nasisiyahan na si Harvey York ay ang nanguna. Malamig siyang tumawa bago sinabing, "Umalis na tayo rito, Corey." Ang tinatawag na Longman Summit na ito ay tila napaka-mapanlinlang. Tayong mga karaniwang tao ay hindi makakalaban kung may magtangkang lumikha ang Diyos dito. Tama iyan. How dare he act so proud about something like that? Tinitigan ng masama ng ibang kaibigan ni Corey si Harvey. Nagpapakitang gilas siya ngayon, pero nararamdaman niyang masampal lang siya sa labas ng ring kapag naabot niya ang provincial qualifiers. Aalamin natin kung talagang eksperto siya sooner or later. Hindi katakataka na patuloy tayong pinagtatawanan ng mga martial artists sa ibang bansa. Lahat ng ito ay dahil sinusubukan ng mga taong tulad mo na habulin ang lahat ng katanyagan na iyon. Madaya ka. Malamig na tumawa si Corey kay Harvey bago tumalikod at naglakad palayo. Hinahabol ang kasikatan. Manloloko. Malamig na tinitigan ni Harvey si Corey. Mas mabuti kung hindi ka magsasabi ng kalokohan ng walang matibay na ebidensya. Humingi ka ng tawad. Kung hindi, aayusin ko ang ating score sa madaling panahon. Oh, how dare you say that? Hindi mo ba alam ang ginawa mo kanina? Gaano ka kawalang hiya? Galit na galit si Corey nang tanungin siya. Maaari kang maging walang kahihiyan hanggat gusto mo, ngunit hindi tayo magkapareho. Hindi rin dapat mawala ang reputasyon ng martial arts ng Nation H. Ipapahiya kaming lahat ng mga taong katulad mo. Dumating ang iba pang mga dumalo upang manood ng palabas pagkatapos makipagtalo ang nangungunang kalahok sa isang magandang babae. Nagdilim ang mukha ni Fisher Bennett sa isang iglap. Mas mabuting ipaliwanag mo sa aming lahat, Miss John. Ano ba ang nakakatakot sa lahat ng ito? Ano, gusto mo bang sabihin ko? Nagmamalaki ang ekspresyon ni Corey, na para bang alam niya ang nangyayari. Hindi kami tanga dito. Sa tingin mo ba hindi natin makikita ang lahat? Kung talagang sasabihin natin iyan, tuluyang masisira ang reputasyon mo bilang Vice Branch Master. Sabi ng isa pang kaibigan ni Corey sa mapaglarong tono. May mga bagay na hindi natin dapat sabihin. Hindi matatapos ito kung gagawin natin. Pandaraya. Hindi ba matatapos ito? Nagulat ang mga tao nang marinig ang mga salitang iyon. Ang ilan sa mga na-disqualify na kalahok ay galit na tumingin kay Fisher at Harvey, na parang gusto nila ng patas na pahayag.
Si Fisher ay may kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Mukhang kailangan mong ipaliwanag ang iyong sarili, Miss John. Malamig niyang bulalas. Kung inaakusahan mo kami ng pandaraya, mas mabuting magpakita ka sa amin ng matibay na ebidensya. Kung hindi, hihingi ako ng pahayag mula sa iyo kahit nakabilang ka sa pamilya John. Hindi lang ako ang sinisiraan mo, kundi nilalabanan mo rin ang buong Longmen. Sumulyap si Harvey kay Corey pagkatapos marinig ang mga salita ni Fisher. Hindi niya inaasahan na si Corey ay mula sa pamilya John. Hindi nakakagulat na kumilos siya ng ganoon kataas at makapangyarihan. Ang sabi, naniniwala si Harvey na medyo mababa ang status ni Corey sa kanyang pamilya. Kung hindi yun ang kaso, makikilala niya ito kaagad. Hihihi, sinisiraan. Sa tingin mo ba naninirang puri ako sa isang tulad ni Harvey? Alam mong bahagi ako ng pamilya John, kaya dapat mong malaman na hindi namin ipinapahiya ang aming sarili sa pakikipaglaban lamang sa isang batang tulad niya. Kabanata 3385. Nagulat si Harvey York at ang lahat sa kanyang theory test. Inisip ninyong mga tao ng sangay ng Floatwell Longmen na wala nang natitirang talento sa lungsod. Kaya't sinubukan mong gawin ito. Kaya nag-set up ka ng 3 madaling kalaban para laruin ni Harvey. Ang bawat isa sa kanila ay natalo sa isang sampal lamang. Hindi niya kailangan ng 10 segundo para makipagtunggali. Akala mo ba maniniwala talaga kami sa isang bagay na kalokohan? Tandang padamdam, may mga tao dito na nagsasanay ng maraming taon at halos hindi makakuha ng isang panalo. Ngunit si Harvey ay walang matibay na pundasyon, ngunit siya ay nanalo sa lahat ng kanyang mga laban ng napakadali. Paano ito nangyari? Halos katawa-tawa pa ang mga grades niya para sa theory test. Pagkatapos ng lahat, ang kailangan lang niyang gawin ay isiksik ang lahat sa kanyang utak bago ang pagsusulit. Pero sa ring, experience and strength is everything. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa aktwal na mga kasanayan sa pakikipaglaban dito. Paano magiging ganito kalakas ang isang baguhan? Natalo niya ang kanyang kalaban sa loob lamang ng ilang segundo. Galit na pinandilatan ni Corey John si Fisher Bennett. Hindi lang si Harvey, kahit na ikaw ay makakagawa din ng ganyan. Tama, Deputy Branch Leader Bennett. Nagdilim ang mukha ni Fisher sa isang iglap. Tama. Hindi ako ganoon kalakas. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi ito magagawa ng ibang tao. Wag na lang kung si Harvey. Tama na, galit na bulalas ni Corey. Si Harvey ang college friend ko. Naiintindihan ko ito higit sa sinuman dito. Isa lang ang paliwanag nito na parang siya ang top talent dito. Kayong mga taga-Longmen Floatwell Branch ay nagsisikap na magmukhang ganyan. Iyon ang dahilan kung bakit nilikha niyo ang lahat ng mga kaganapan na ito. Bobo ba kayo? Humanap ka man lang ng taong bihasa sa martial arts kung gagawa ka ng ganito. O sinasabi mo na madaling kontrolin si Harvey dahil wala siyang matibay na pundasyon. Isang malamig na tingin ang ibinigay ni Corey kay Harvey. Wala akong pakialam kung bakit si Harvey ang pinili mo. Ngunit hindi ko matiis ang mga tao na gumawa ng mga bagay na tulad nito. Nakasusuklam lang. Dumura pa si Corey sa lupa. Nag-cross arms ang mga kaibigan niya at tinitigan sina Harvey at Fisher. Naniniwala sila na ang lahat ay nilinlang. Hindi maintindihan ni Corey kung paano naging malakas si Harvey. Hindi lang pinagkadalubhasaan ni Harvey ang theory test, ngunit siya rin ang pinakamahusay na kalahok sa battle test. Baka nanloko si Harvey kahit papaano. Ang pag-iisip pa lang nito ay nagagalit na si Corey. Isang taong hindi man lang magawang magustuhan ko. Isang lalaking wala man lang karapatang habulin ako. Anong karapatan niyang pagtawanan ako? Matapos ipaalala sa sarili ang oras na nakita niya na malalim ang pakikipag-usap ni Harvey kay Fisher. Naniniwala si Corey na binili ni Harvey si Fisher. Nais din ni Fisher na lumikha ng kanyang sariling nangungunang talento. Kaya naman nagkasundo ang dalawa. Dahil doon, naglakas loob si Corey na magsalita tungkol sa sitwasyon. Naniniwala siya na alam niya ang buong katotohanan. Sigurado siya dito. Minamanipula. Gagawin kaya ng Longmen Floatwell Branch ang ganito para lang makagawa ng sarili nilang nangungunang talento.
Ang mga nadiskwalipikang kalahok ay nagpakita ng galit sa kanilang mga mata nang marinig nila ang mga salita ni Cory. Ang mga taong iyon ay hindi masyadong sanay, ngunit sila ay lubos na nagtitiwala. Invincible ang tingin nila at siguradong makakapasa sila sa city qualifiers. Kawawa sila, hindi sila makapaniwala na na-disqualified sila. Ang paliwanag ni Cory John ay nagbigay sa kanila ng dahilan para umatake noon. So, kaya pala, nagtataka ako kung paano ako na-diskwalipika kahit na pagkatapos ng pagsasanay ng higit sa 10 taon. Hindi ito kapani-paniwala, kaya hindi basta-basta napili ang kalaban natin. Nakaayos na sila, no wonder na may maitim na kabayo dito. Lahat ng ito ay nilinlang. Ito ang nagpapaliwanag sa lahat. Kaya, ganyan siya pumasa sa theory test at battle test. Kung peke ito, baka ang tinatawag na theory exam at final exam ay isang palabas na inayos nila para sorpresahin tayo. Kung gayon, tama si Wilbur Lee. Tuwang-tuwa na nagtsismisan ang mga kalahok matapos marinig ang akusasyon ni Cory. Napuno sila ng pandidiri habang nakatitig kay Harvey York. Siyempre, sa kanilang makitid na pag-iisip ay mas gugustuhin nilang maniwala na ang buong pagsubok ay naitakda kaysa sa aktwal na hilingin kay Harvey na gawin ito. Tahimik na tumingin si Harvey kay Cory nang walang sabi-sabi. Ang babaeng iyon ay malinaw na naghahanap ng kanyang kamatayan. Kalokohan. Palaging itinataguyod ng Longmen Floatwell Branch ang integridad. Hindi pa kami nakagawa ng kaiyahiyang bagay. Nagseselos ka lang kasi mas magaling si Harvey sa'yo. Matapos marinig ang tanong ng mga kalahok sa kanya, agad na nagdilim ang mukha ni Fisher Bennett. Siya ay isang marangal na tao. Walang paraan na hahayaan niyang siraan siya ng mga tao ng ganito. Maaari kang gumawa ng anumang paratang na gusto mo, binibini. Pero dapat magpakita ka man lang sa amin ng patunay. Kung hindi, kung gayon ang lahat ng ito ay paninirang puri lamang. Maaari kitang kasuhan anumang oras. Patunay, wala akong dala. Malamig na tinitigan ni Cory si Harvey, na para bang hinahamon siya nito. Hindi na kailangang dumaan sa lahat ng problemang iyon. Mapapatunayan kong si Harvey ay isa lamang walang kwentang bagay. I dare you, Harvey. Eto, ngayon din. Kung hindi mo ako matalo, aalis ka kaagad sa lugar na ito. Hindi ka makakasali sa Longmen Summit sa buong buhay mo, at kailangan mong aminin na isa ka lang manloloko dito. Napangiti ang mga kaibigan ni Cory matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Yeah, maglakas loob ka pa ba? Titingnan natin kung talagang kahanga-hanga ka. Natalo mo ang kalaban mo sa isang sampal lang, di ba? Natatakot ka ba ngayong hindi nakaayos ang kalaban mo? Gaano ka kawalang kwenta? Humigit kumulang 100 kalahok ang tumingin kay Harvey matapos marinig ang mga komento ng mga babae. Ang paghamak, kawalang interes, at pangungutya ay makikita sa mga mata ng mga taong iyon. Ito ay isang laban para sa kay Harvey at sa mga longmen ng Floatwell Branch. Kung tatanggapin ni Harvey ang hamon at matalo, si Harvey ay hindi mawawala ng kanyang mga kwalipikasyon ng ganoon lang. Mawawala ng reputasyon ang sangay ng Longmen Floatwell. Masisira rin ang pangalan ni Fisher. Sige, kalmadong humakbang si Harvey habang kinukwestiyon ng lahat ang kanyang kakayahan. Kung masangga mo ang aking isang sampal, aaminin ko na agad ang pagkatalo ko. Ngunit kung hindi mo magagawa iyon, kung gayon dapat kang lumuhad at humingi ng tawad kay Deputy Branch Leader Bennett. Pagbabawalan ka rin sa Longmen Summit sa buong buhay mo. Paano ang tunog na iyon? Habang patuloy na nagdudulot ng gulo si Cory John, hindi rin naisip ni Harvey York na ibigay sa kanya ang ilan sa kanyang mga iniisip. Naningkit ang mga mata ni Cory bago niya itinaas ang kanyang ulo. Mabuti, deal pagkatapos. Lahat ng nandito ay magpapatutuo. Hindi siya makapaniwala na hindi niya kayang labanan ang isang sampal lang ni Harvey. Maya-maya pa ay pumasok na ang dalawa sa ring. Ang pakikipaglaban sa ring ay isang simpleng proseso. Mayroon lamang mga kasanayan. Kahit sino ay makakapagsabi kung may napeke. Bukod dito, magiging madaling tapusin ang laban kung maglalakas loob si Harvey na harapin ang gayong mapangahas na hamon.
Sa kabilang banda, pinandilatan ng mga kalahok si Harvey dahil sa sobrang kumpiyansa nito. Lahat sila ay nakatingin sa kanya ng mapaglaro, naghihintay ng sandali na ipapahiya niya ang sarili. Sa kabilang banda ng ring, sinusukat ni Corey si Harvey bago malamig na bumulalas. Harvey York. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Hindi mahalaga kung matalo ka sa laban na ito. Ngunit kung gagawin mo, ang reputasyon ng sangay ng Longmen Flute Whale ay ganap na masisira. Kung hindi, hindi lang ikaw ang mapapahiya ngayon. Nagbabantang tingin si Corey. Sige, lumuhod ka na lang. Ipaglalaban mo ba talaga ako? Hindi mo ba sinsabi na mananalo ka talaga sa isang sampal ngayon, di ba? Bakit ngayon ka pa nagpapanggap? Pinandilatan ng mga kaibigan ni Corey si Harvey. Sa tingin niya ay hindi siya magagapi o ano. Sinisikap ba niyang manalo sa isang sampal? Mangarap siya, malapit nang malaman ng lahat ang tunay na katotohanan. Babayaran niya ang presyo kapag nangyari ito. Si Fisher at ang iba pang mga tester ay tumingin kay Harvey nang may pagtataka. Alam nilang sinisiraan sila, pero masyadong confident si Harvey. Paano kung hindi siya manalo laban kay Corey? Gayunpaman si Corey ay kabilang sa pamilyang John ng Flute Whale. Ang kanyang buong pamilya ay sinanay sa martial arts. Siya ay hindi isang tao na hindi gawing biro. Nakaramdam ng higit na kumpiyansa si Corey matapos matikman ang kanyang pagganap. Humakbang siya at pinandilatan si Harvey. Hindi ka pa rin baluluhod. Lalaban ka ba? Magagalit ako kung iyon ang gusto mo. Kalmadong pinanood ni Harvey si Corey sa isang palabas bago siya nagkibit balikat. Handa ka na, Corey? Handa para saan? Para lumuhod ka. Ngumisi si Corey. Hindi ko kailangan. Sampal. Tumango si Harvey bago pinalipad ng sampal si Corey. Agad na bumagsak ang katawan ni Corey sa labas ng ring. Natahimik ang karamihan. Walang nag-iisip na magagawa ito ni Harvey. Hindi lang iyon, nagawa pa niyang talunin si Corey sa isang sampal lang. Grabeng kapangyarihan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Tinakpan ni Corey John ang kanyang mukha habang siya ay pasuray-suray sa lupa na may mapaghiganti na tingin. How dare you sneak up me like that, you bastard? Hindi pa ako handa. Hindi ito binibilang. Oh, ganoon ba? Pinatunog ni Harvey York ang kanyang mga daliri sa harap ni Corey. Pagkatapos ay bumalik ka dito. Si Corey ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang siya ay naglalakad pasulong. Huminga siya ng malalim at kumuha ng mahabang espada sa weapons rack bago itinutok kay Harvey. Hayaan mo akong gumawa ng unang hakbang kung maglakas loob ka. Malamig niyang bulalas. Bahagyang tumango si Harvey. Ibinato ni Corey ang kanyang espada sa susunod na sandali. Sampal. Mukhang walang pakialam si Harvey habang iwinawagayway ang palad pasulong. Napasigaw sa sakit si Corey bago muling pinalipad. At pagkatapos na ihampas sa lupa, hindi na siya muling nakabangon. Laking gulat ng karamihan. Kung ang unang sampal ay itinuturing na isang panakaw na pag-atake, ang pangalawa ay tiyak na isang malinaw na pag-atake. Unang hakbang pa ang ginawa ni Corey. Ibig sabihin ba nito ay mas malakas si Harvey? Nang hindi nag-iisip, tumulo ang malamig na pawis sa likod ng galit na mga kalahok. Hindi sila magdadalawang isip na hamakin ang walang kwentang dumi. Ngunit hindi sila mangangahas na labanan ang tunay na talento. Nakahinga ng maluwag si Fisher Bennett at ang iba pa. Alam nila na si Harvey ay kahanga-hanga, ngunit hindi sa ngayon. Ang magkabilang gilid ng mukha ni Corey ay may matingkad na pulang marka ng palad. Hindi niya tinakpan ang mukha habang bumubulong sa sarili. Paano? Ni isang hampas ay hindi ko magawa. Niloloko ba ako? Kalmadong naglakad si Harvey papunta ng ringside at tumingin kay Corey. Sa tingin mo ba kailangan kong gumawa ng ganoon para matalo ang isang maliit na pritong tulad mo? Lumuhod ka at humingi ng paumanhin sa kinatawan ng pinuno ng sangay na si Bennett. Umalis ka na dito pagkatapos mong gawin. Kung hindi, kakasuhan kita ng paninirang puri. Ikaw, galit na galit si Corey.
Isang mapaghiganti na tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata habang nakatitig kay Harvey. Patawad, patawad, lumuhod ka, patawad. Naghiyawan ang mga tao, humihingi ng tawad si Cory. Ngunit paano niya magagawa iyon sa isang kayumangging ilong na sumusubok na habulin siya noong una? Naniwala siya na tama siya. Swerte lang si Harvey. Nahigitan lang niya ang mga babaeng katulad ko. Ang isang mabuting lalaki ay hindi kailanman lalaban sa isang babae. Pero hindi lang ako hinamon ni Harvey, sinampal pa niya ako sa mukha, ng 2 beses. Tama iyan. Siya ang natalo sa paggawa niyan. Nagpatuloy si Cory sa pagdadahilan bago siya nagpakawala ng nakakakilabot na sigaw at tumakbo na parang baliw sa paningin ng lahat. Nang madaling manalo si Harvey sa pwesto para lumahok sa mga provincial qualifiers. Tahimik na umiinom ng tsaa si Joseph Bauer habang nakikinig ng musika sa bakuran ng pamilya. Si Ruby Murray ay mabilis na gumagawa ng tsaa sa harap ni Joseph nang may mabangong amoy ng tsaa. Ito ay isang medyo masaya na sandali. Hindi nasiyahan si Joseph sa piling ni Ruby. Mariin niyang tinitigan ang screen ng laptop na nasa kamay niya. Ibinaba niya ang laptop pagkaraan ng ilang sandali. Sa paghusga sa oras, dapat nating ibenta ang lahat ng mga ari-arian sa ikalawang yugto ng bagong distrito ng Floatwell. Iniimbitahan ba natin ang lahat ng mga dignitaryo para sa seremonya ng pagbubukas gaya ng dati? Kung tutusin, sila ang aming pinakapinarangalan na mga bisita. Ngumiti si Ruby Murray. Huwag kang mag-alala, young Master Bauer. Nag-hire ng ghostwriter ang kapatid ko at gumawa ng isang mapagkunwaring deal para doblehin ang presyo ng unang yugto ng property. Batay sa aming kasalukuyang pag-unlad, ang aming halaga ng lupa sa bawat 10 talampakan kwadrado ay hindi bababa sa $14,000. At dahil ang Floatwell ay isa ring sentro ng negosyo at politika ng Timog Silangang bahagi ng bansa tiyak na maaari nating itaas ang presyo ng mas mataas. Tutal, ang lupang pinili mo ay madiskarte. Hindi lamang ang sagradong bundok sa likod mismo ng distrito ngunit ang sagradong lawa ay makikita rin sa harap nito. Ang pagpapalawak ng distrito at magagandang tanawin ay hindi makikita saan man sa Floatwell. Bahagyang tumango si Joseph Bauer matapos marinig ang mga salita ni Ruby. Tama, pagmasdan ang pag-unlad para sa akin kung gayon. Magtatago muna tayo. Pag-uusapan natin ang tungkol sa iba pang mga bagay pagkatapos ng pagbebenta. Dapat bigyang pansin ni Joseph ang kanyang proyekto sa real estate. Kung tutusin, ibinuhos niya rito ang kalahati ng lahat ng pera niya. Pero kung kaya niyang ibenta ang lahat ng ari-arian niya, madodoble niya ang halagang iyon. At kung siya ay magtagumpay sa paglikha ng mga bagong distrito para sa mga magnates, ang mga tao ay tiyak nakakapit kay Joseph upang pahalagahan ang kanilang mga ari-arian. Tiyak na magiging mga taga-suporta sila ni Joseph sa lalong madaling panahon. Medyo natuwa si Joseph sa kasalukuyang arrangement. Maingat niyang pinlano ang lahat, ibinenta ang ari-arian na pag-aari niya sa unang yugto sa mababang presyo sa nangungunang 10 pamilya. Ngunit matapos makitang binabayaran ang kanyang puhunan, halatang nasasabik siya. May ibang naisip si Joseph. Nilabas niya ang cellphone niya at inihagis sa harap ni Ruby. Ano sa tingin mo ang tungkol dito? Tiningnan ni Ruby ang screen bago siya natigilan. Sumali si Harvey York sa Longmen Summit. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Kwalipikado rin siya para sa kwalifikasyon ng probinsya. Ang grupo ng mga elder ng Longmen ang mga ngasiwa sa mga kwalifikasyon sa probinsya. Walang sino man ang makakakontrol sa laro nang hindi nila nalalaman. Pinikit ni Joseph ang kanyang mga mata. Kung tama ang hula ko, tiyak na may nagsabi sa kanya tungkol dito. Kung tutusin, ang mananalo sa Longmen Summit ay may karapatan na kunin ang posisyon ng Panginoon ng Longmen. Sa madaling salita, dapat niyang nalaman ang tungkol sa kalagayan ni Samuel Bauer. Kumunot ang noo ni Ruby. Masama ito, young Master Bauer. Kung manalo siya, magkakaroon ka ng mas maraming kompetisyon sa hinaharap. Kompetisyon. Kalmadong ngumiti si Joseph. Hindi siya magiging sapat. Ngunit kung talagang mananalo siya sa Longmen Summit, mas marami siyang magagawang pinsala sa akin sa hinaharap.
Kaya nga, kung kinakailangan, mas maganda kung mas maaga siyang maalis. Bahagyang tumango si Ruby bago siya nag-dial ng numero sa kanyang telepono. May pagkakataon tayo, young Master Bauer. Pinatay ni Harvey si Freddy Garcia mula sa Heavenly Temple kagabi. Si Ansel Torres ang humahawak sa sitwasyon para sa kanya ngunit hindi ito matatapos ng madali dahil kasama ang Heavenly Temple at Barossa Business Council. Kabanata 3370. Naglakas loob pa siyang pumatay ng taong ganoon. Kung tama ang pagkakaalala ko, si Freddy Garcia ang huling estudyante ni Cody Garcia. Si Joseph Bauer ay nagpakita ng nagulat na ekspresyon. Noon pa niya sinusundan si Harvey York, pero hindi niya inaasahan na hanggang dito na pala talaga si Harvey. Tumango si Ruby Murray. Tama iyan. Ang sabi ay umalis na si Cody sa Golden Palace at dumating sa Floatwell ngayong hapon. Di nagtagal, naabutan niya si Frankie Garcia. Isa sa kanyang mga disipulo, si Ren Garcia, ay sumunod din sa kanya kasama ang isang grupo ng mga eksperto. Sa madaling salita, inihahanda ni Cody ang kanyang mga tao para sa paghihiganti. Sandaling inisip ni Joseph ang sitwasyon. Mayroon bang anumang ebidensya na tumutukoy sa pagpatay kay Harvey? Walang ibang ebidensya, ngunit si Mandy Zimmer ay nakatira din sa parehong ospital kung saan naganap ang mga pagpatay. Walang sapat na ebidensya ang pulisya para kumilos laban kay Harvey sa ngayon. Ngunit, sa puntong ito, sapat na para sa mga Indian na maghayganti. May cute na ekspresyon sa mukha ni Ruby. Biglang natigilan si Joseph. Anong pagkakataon? Nagtataka ako kung paano ko maalis ang sumpa na langaw na iyon. Hindi ko ini-expect na biglang darating ang pagkakataon. May gagawin ba talaga tayo tungkol dito, young Master Bauer? Tahimik na tanong ni Ruby. Hindi mo ba gusto na mag-ingat tayo dahil sa pagbebenta ng iyong mga ari-arian? Tuldok. Siyempre, napangiti si Joseph. Ngunit kung minsan, ayos lang kung magpapaypay lang tayo ng kaunti. Magpadala ng isang tao kay Cody. Libangin mo siya. Sabihin mo sa kanya na palagi nating matalik na kaibigan at tiyak na bibigyan natin sila ng pahayag tungkol dito. Sa ganoong paraan, sabihin sa kanila na igalang ako at ilayo si Mandy dito. Hindi mahalaga kung sangkot si Harvey sa pagpatay o hindi. Akin pa rin si Mandy para kunin. Siyempre, sabihin sa kanila na huwag pagbantaan si Harvey sa buhay ni Mandy. Kung gagawin nila iyon, puputulan ko kaagad ang kanilang relasyon. Isusumpa ko pa sila. Ngumiti lang si Ruby. Naiintindihan ko. Sasabihin ko kay Cody ang tungkol dito. Sila ang magdedesisyon kung gusto nilang makinig o hindi. Dapat ko bang hilingin sa isang tao na magsulat ng isang paunawa para sa kanilang pagkondena din? Baka masama kung minamadali natin ang mga bagay-bagay. Inis na tumingin si Joseph kay Ruby. Sinabi ko na sayo Ruby. Hindi tayo makakasulat ng ganito ngayon. Maaari lang nating ipahayag ang ating sarili kung gagawin natin ito sa lugar. Hindi tayo nandito para humingi ng boto. Sinusubukan lang nating sumpain ang pamilya ng inosenteng biktima. Hindi natin maipapakita sa kanila ang ating nararamdaman kung isusulat natin ang lahat. Ngumiti si Ruby at tumango. Naiintindihan ko. Aayusin ko ang lahat sa lalong madaling panahon.